ito lang presidente ka na mag-impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, open your Bible in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Asa to ang word. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Kung ang basahan din. The Bible says, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." So, as introduction sa ito ang lesson na ining kabuntagon, ato ang i-compare ang mga Bible nakailahi nga mga Biblia. Yun sa NIV nga perverted nga Bible. Yun rin, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So, ang yang isulti diri, do your best. Pero nga to ang King James Bible, nagsulti nga, study. Hindi tagaan kita o dako kayo nga katungdanan sa Ginoo. Yung pigil siya din who correctly handles the word of truth. Ano sa man ang correctly? Saan ang correctly paggamit? Magdalaan na sa pag-handle sa Bible. Pero nga ito ang King James Bible, siya diha, rightly dividing the word of truth. So, pataging layo layo ka istatanan. So, pa'y uban rin yung mga ESV. Ang ESV, nagsulti diri, magparehas lang sila sa NIV. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed. May kayo nagsulti siya diri, rightly rapod, handling the word of truth. So, do your best. ESV, do your best. Kini sa siya nga version. New Living Translation, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. Yun, there is a English Standard Version. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Ingon there is a Berean Standard Bible. Make every effort to present yourself approved to God, and an ashamed workman who accurately handles the word of truth. Kining Berean Literal Bible. Hasten to present yourself approved to God, a workman not ashamed, accurately handling the word of truth. New American Standard Bible. Be diligent to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. NASBA 1977. Be diligent to present yourself approved to God, a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the word of truth. Legacy Standard Bible. Be diligent to present yourself approved to God, a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Amplified Bible. Study. Please na study. And do your best to combine it to present yourself approved, a workman who has no reason to be ashamed, accurately handling
and skillfully teaching the word of truth. Christian Standard Bible, be diligent to present yourself to God, a worker who doesn't need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. So mo na, daghan pa kayo din yung mga Bible, nagasulti. Do your best, take care of yourself, give diligence, carefully diligence, I give diligence, do your best, make every effort, be eager. Mura na siya, o daghan pa kayo din yung mga translation, modern translation. Murag the same lang sila, halos gawa sa atong isa ka Amplified Bible nga ibutan niya study ka ganina. But King James Bible, okay, our King James Bible says, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, nining kabuntagon, we're going to tackle about the 7 important things in 2 Timothy 2:15. What is the purpose why God put this verse in scripture, especially in Pauline epistle? Anong yan ang gibutang din nga isugdan giniya sa pinaka bugat ni pulong yung kita study. Yan ang kinahanglan kapaytunon. Kay daghan kayong mga butang sa umaabot or sa atong panahon, especially nowadays. Nga mga panungha, magdala-dala pod sa Bible, magdala-dala pod sa Biblia kunuhay. Nagkalay-lahing klase sa Biblia. We call it mga perversions. Kanang mga modern versions, they are perversions of the scripture of the Bible. That Bibles, kanang mga Biblia they are perverting the words of truth. So that is why importante kayo kita magatuon dining pulong sa Ginoo. If you are not following this ato may makita karon, you are in violation. Sige tawag og kuman sa Ginoo. So asa man ning pito ka mga butang ato ang makita dinhi, importanteng butang ato makita sa 2 Timothy 2:15. Ingon pa sa uban nga may gisulti pod sa Biblia nga all scripture, 2 Timothy pod, the same ra na sila nga book. 2 Timothy 2:15 nagsulti dia study nya ibutan dia rightly dividing the word of truth. Ipag-abot sa 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Now, all scripture is given, but the same scripture must be rightly divided. Tinuod, gihatag ang tanan, tibuok na kasulatan, niya yung siya profitable for doctrine, for reproof, for correction. Now, always remember, gihatag tini kanato, aron atong basahon, tibuok sulatan. Pero dili po tanan gisulat sa scripture gihatag aron imong i-apply. There are certain things na dili siya intended para sa body of Christ. So all scripture, yes, gihatag gani kanato profitable for doctrine. But the same, all scripture must be rightly divided. That is why, sa nasa itong pagkatunan ani ka buntagon. 7 important things in 2 Timothy 2:15. Ang sama ng mga butanga na itong makita karon. So, there are 7 important things in 2 Timothy 2:15. Number 1, itong makita din ha.
there is an important, so this number 1, there is an important mandate. We are mandated to study. No? That word, gingon sa pulong sa Ginoo, study. That is not an opinion. That is not an option. That is not a personal preference. It is mandated in the Holy Scripture that every one of us must study. Study the Scripture. It is a command. So, God commanded us to study His Word. Sa ako na kasulti, if we do not study the Scripture, we are in gitawag og violation sa maong command sa Ginoo. That is why importante kayo nga atong matun-an ang pulong sa Ginoo. Nga naman, perti daghan ng tun-anan biani. Perti kadaghan nga pagatun-an. Each of us kinahanglan tang mutuon sa pulong sa Ginoo. Dunay mga lesson, mga messages ang Ginoo nga pwedeng ihatag nimo, pwedeng ihatag nako, pwedeng ihatag sa ubang tao, depende sa iyang approach, depende sa iyang matun-an. Now, always remember, there are 7 applications sa pulong sa Ginoo. Wala pa ito na butang dinhi, but in the near future, ito anang matun-an ang 7 applications. But this is an important mandate yung sa Biblia. Sa atong gibasa nga mga modern translations, wala kay makit-an diha ang gitagaan og mando sa uban nga mga versions, mga perversion, mga perverted Bibles ato makita. Walay ang Dios wa maghatag og command. Mura lang bagi encourage lang ka. Gi-encourage lang ang tao, be diligent, to present, sa patong uban, work hard, sa patong uban, kanang gitawag og make effort. So, unlike sa King James Bible nga, gitagaan jud kag gitawag og command sa Ginoo, nga kinahanglan kang mutuon. Paingon verse 15, study, that means patuunon ka sa Ginoo, patunon ka sa Ginoo. Kung kita mga ginikanan, ang mga ginikanan man gani, manduan ng mga anak nga mo eskwela, pero kung di gid mutuon, wa tay mahimo diha, pero manduan gyud ang anak nga mo eskwela. Ano naman para sa ilahang kaayuhan. The same ang Dios. Para ita mahimong ignorante sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan tang gisugo tas Ginoo nga magtuon kita sa pulong sa Dios. This is a mandate. Dili ni siya lang ordinaryo nga encouragement, pagdasig sa usa ka Kristohanon. You are mandated to study the Scriptures. Now, ingon sa Biblia, daghan og mga rason nga nung kinahanglan tang mutuon sa pulong sa Ginoo. Unang-una diha, it is our the Word of God is our spiritual food. The Word of God is our spiritual food. Take note, kung kita man gani sa ato ang physical nga lawas, kinahanglan tang mukaon 3 times a day with snacks pa. Nga naman, kay di ta gustong mangayayat, di ta gustong maniwang. Pero pag abot sa pulong sa Ginoo, wa man tay pagkaon-kaon lagi. Muna problema na sa Kristohanon sa atong panahon karon. Kitagaan ta, manduan sa Ginoo pagtuon. Nga naman, usa sa benepisyo nga magtuon ka sa pulong sa Ginoo, you are feeding your soul. Why? Because the Word of God is our spiritual food.
ingon sa book of Matthew chapter 4 verse number 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So in other word, ang pulong sa Ginoo di ay is our spiritual food. Food for our soul. Pagkaon kini sa ato ang kalag. So dagkan kayo og mga rason nganong kinahanglan mutuon sa pulong sa Ginoo. Usa na akong gikotya, pagkaon kini sa ato ang kalag. Gusto tong atong kalag maging atong ma-nurture, mapalig-on nato ang ato ang kalag sa mga espirituhanong or sa mga spiritual things na itong makita din na. Now, if you stop feeding your soul, na unsa kay dagway sa imong kalag, kung di ka mukaon sa pulong sa Ginoo o sa sulod sa kung di ka mukaon sa pagkaon nga physical, so imong physical na lawas, sa isa ka bulan mangayayat ka, bukog siguro kag panit lang siguro kag bukog. Now, try to imagine ang sa imong kalag kung wa kay kaon-kaon sa pulong sa Ginoo, wa kay na install nga mga words of God sa imong hunahunag sa imong kasing-kasing, wa kay mga praise sa Biblia nga na memorize din ha, importante nga mga pagtulunan, importante mga praises sa Bible. Asa may imong i-meditate sa imong pulong, because every now and then isang pagkalingkod ka, moabot nga ang Dios makisulti kanimo through niadtong mga memorize praises, memorize verses sa scripture nga mag-agni sa imong nga mag-meditate ni ana nga praise nga imong na memorize. Wa kay na memorize sa imong huna-huna, sa imong kasing-kasing, unsa may imong i-meditate. The same ra na para sa kabaw, unsa may iyang sige usapon. Kay kanang kabaw bisag naas tunaan mo, sige na siya usap. Kay katong iyang gikaon di ay gibutang sa iyang iya itong balikon og usap. Murag kuhaon niya ang pinakakatas. The same as mouna ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo. Na-install na sa imong utok, na-install sa imong kasing-kasing, pero kinahanglan nimo i-meditate mo na gisulti sa pulong sa Ginoo. Now that is important of studying the scripture. Not just reading, but digging deeper and deeper sa pulong sa Ginoo. That is studying the scripture. Now we are not studying the scripture to become master of the scripture. No. Aron lang gusto ka nga maging master ka din maayo ka din manggialamon ka din di na atong katuyuan din Always remember ang atong pinaka-master ang Biblia. Wala ato ni gigamit ang pulong sa Ginoo para ilingla-lingla sa daghang mga tao. Kay daghang kay mga tao karon gigamit ang pulong sa Dios aron sa pagpanglingla sa uban, pag-deceive sa mga ordinaryong mga tao. Tartin daghana gigamit sa ilahang pagpuno sa ilahang bulsa. Importante kayo nga matun-an nato dinhi. Ngano man, walay makapangwarta nimo gamit ang pulong sa Dios kung kahibalo ka sa imong sa Biblia. Usually karon nga panahon gigamit kining pulong sa Ginoo aron sa pagpangwarta sa daghan kayong mga ordinaryong mga tao na nailad pud in town kay gigamitan kun sa Biblia, pero mo'lay gina wa kahibalo unsay 2 Timothy 2:15. Unang halos na lang giving sa ilang simbahan, nakita ang usa ka simbahan des Pilipinas, I don't know ang sa nga denomination, pero tindaganang listahan sa giving. Unsa naman tao ni munang ang pastor, ang asawa sa pastor kutob sa isuot, pero tika mga mahalon ng mga sapot, relo, di basta-basta relo. Ang bag sa asawa sa pastor, pagkamahal, mahalon og mga gamit. Manang bantay mo ana in taon nga klase sa mga tao. Gigamit ang pulong sa Ginoo pagpangwarta, pagpangwarta sa mga
ordinaryo in taon ng mga tao nga wa tay kabangkaagan sa pulong sa Ginoo. Can you imagine para talaga ng listahan sa giving? Unsa naman taon ng klase sa mga tao ni? Grabe yun ka. Mga extortioner. Extortionist. Ang gigamit yun ang pulong sa Ginoo pang-extort. So, that is why, importante nga makakaton kita sa pulong sa Ginoo. Salamat nga si Apostol Pablo, never siya nga nangwarta sa iyang ministry. Kaya siya pa yung mutabang. Iyon siya, dili ko gusto mahimo kong burdensome to others. Dili ko gusto mahimo kabugaton sa uban. That is why. Iyon siya, these hands have ministered my own necessities. Iyon siya. Nga naman, di siya mahimong kabugaton sa uban, pagpangayo, daghang kayo mga offering, bisag na diya sa Biblia, o bisag mga Old Testament form of giving, gina-apply sa ilahang panahon, kay para applicable doon sa ilahang panahon karon ng mga Old Testament giving. Tithes, sa panuban, first fruits, tindagan ng mga offering, at talagang kagrabe nga klases pagpanguharta ni harap-harapan. But God wants us to study the scriptures. Why? Kay daghan kayong mangingilad. Daghan kayong mga deceiver mo anis kalibutan. Mag-ilad sa daghan kayong mga katawhan, mga ordinaryo nga mga ordinaryo nga mga tao. That's why ang mandate sa Ginoo is study. Study. Kinahanglan tang magtuon. Kung ang kalibutan, way undang po sa ilang tuon, hala, ni-graduate na sa iyang college, or ihang pagka sa iyang sa university, o sa iyang klase sa university. Human o graduate mo, eskwela, pag na, for masteral. Human, pag masteral mo, eskwela, pag na, magdoktoral. Parte naghana. Yung nana, ang ganis kalibutan, bahala, kung sulod-sulod. Basta kayo na ay titulo. Pero nga tuwa din ay dili, study. Kinahanglan kitang magtuon. Kinahanglan kita nga magtuon in pulong sa Ginoo. And number 2. Kaduha nga importanteng butang diri sa 2 Timothy, not only there's an important mandate. And then number 2, there is an important number 2, there's an important mission. Ayon dire sa Bible, to show thyself. That's our mission, to show thyself. Study to show thyself. Kung magkatuon ka sa pulong sa Ginoo, imong ipakita. That is a form of, siguro, I believe, that is a form of personal, kining gitawag o testimony. That is why, ang usa ka pastor, atong makita din wala yung qualifications sa usa ka pastor. Ibutang gini niya din sa pulong niya. Because you have to show yourself. Wala yung siya diri in 1 Timothy 3:1. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. So, the office of a bishop, ato makita din, is a good work. A bishop then must be blameless. So, unang-una din ato makita, a bishop or a pastor then must be blameless.
wala kay record nga palahubog kas komunidad, wala kay record nga nipatay kag tao. Priso man si Paul. O napriso si Paul, pero unsay accusation sa iya. Di man siya, ang accusation siya dili man dautan, ang accusation lamang ng Paul kay nagwali siya sa pulong sa Ginoo. But katong iyang pagpatay og mga Kristiyano, wa man siya gikasuhan dito, although he is a criminal, he is a murderer also, pero he was doing those things, no? He did those things in his past life, in his kining gituwag bag pagka-unbeliever pa ba? Dili sa iyang pagkakristohanon. Sa iyang pagkakristohanon, siya na ang ginalutos. O napriso man siya, it is because of preaching the gospel. Wala siya mapriso, kaya nipatay siya tao. Wala po siya napriso, kay naa siya kabit, wala. That's why si Paul, nagsulti siya, ang usa ka bishop must be blameless. Kanang way ikasaway. Husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality up to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. These are, ato makita dahil nga mga qualifications sa pagkapastor. And ato makita din this is a personal and a public testimony. Because as man of God, ato makita din you have to show yourself. Kinang makita ka sa kadaghanan nga mauna ang imong kinabuhi. Unsa kay kasultis kadaghanan la pastor mantuo niya. Nagwandog-wandog lagi sa dalan, lain pud ana no. Pastor iya nagsusarasay sa dalan kay nahubog. Pastor iya naay kabit, pastor unya naay nga ay naay krimen nga gihimo. Hindi maayo nga testimony. Daghan tag mission din Isa sa atong mission is we are kinahanglan ta mo pakita sa tuang public nga testimony. Usa sa mga kaya naman ginabasa ta sa mga tao. So our life has been gitawag og a testimony or kining gitawag bag buhi nga sulat. It is just like a living letter read by people. Ang mga tao ni tan-aw kanato og nibasa sa ato ang mga kinabuhi. That is why daghan diya po nga converter tungod sa kinabuhi sa Kristohanon. Kana bang nainganyo sila nga lahi man imong kinabuhi? Kung ikumparar imong kinabuhi sa uban, lahi man ang imong kinabuhi. So dunay gatuwag murag gusto siyang muasyoso, muna nasira na yun sa gospel. So, importante ang testimony. Utang si Kristo po, nagsulti siya sa dihang giayo niya itong maniac of Gadara. Ingnan niya nga
Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee. So, atong ipakita sa mga tao unsa kadako ang gihimo sa Dios sa ato ang kinabuhi. Especially sa iyang giluwas niya ang ato ang mga kalag. So, personal public testimony is very, very important. Muna nga, yun rin, sa verse number 6, not in no wish, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. So, we have to show ourselves, our personal and public testimony is very, very important. Okay, number 3, there is an important motive. So number 3 is our motive. Important motive. Our motive is not to be approved by people, but approve unto God. Approve unto God. Muna yung pinaka motibo na to. Approve unto God. So, what is our motive? Aron i-approve ta ni Mr. So-and-so, i-approve ta ni Dr. So-and-so, Dr. Juan de la Cruz, or kinsa na dako-dako sa inyong mga denomination, gustong i-approve ni kinsa man na inyong dili, ang approval na to din dili sa tao. Our motive of doing these things, applying 2 Timothy 2:15, doing all this stuff, at makita din is sabi, approve unto God. Mga ito ang pinakamotibo. Ang Diyos ang mag-approve. That is why, if you are against sa gitawag og dispensationalism, you are against sa gitawag og right division sa scripture, daghang mga Baptist mingon niya, di man na right division niyo, rightly dividing, wrongly dividing man niyo wrongly dividing. Igon sa Biblia, at least no kita nagasunod sa unsay gisulti sa Biblia nga right division of scriptures. If you are not rightly dividing the scriptures, if you will not adhere this kind of study or method nga makitaon niya, you are not approved unto God. Tungod kay ang paghimo lang ani mga butangan ni pagtuon, pagpakita sa imong testimony sa uban para mapakita si Kristo sa imong kinabuhi, usa na sa mga butang nga kani atong pagtun-an karon, approve na sa Ginoo. Pero kung imong ang scripture imong i-apply tanan bisag naa sa Old Testament, i-apply nimo sa church, disapprove kas Ginoo din na. Nga naman, you are not following 2 Timothy 2:15. Daghan kayong maging ma-disapprove unya sa umabot nga panahon. Na naman, because what they teach sa ilahang mga denominations nowadays, ang mga matawag na tubag practical or mga commandments nga gisugo sa Dios para sa mga Israelites people. Ang ilahang mga teaching based sa unsay gisulti sa Ginoo ngadto sa mga Israelites people nga dili intended para sa body of Christ. That is why daghang kayong mga pastor, mga magtutudlo unya kuno matubang sa Ginoo, disapprove
dili approve nga to sa Ginoo nga naman they are in violation sa mao nga bersikulo 2 Timothy 2:15. So our motive is to be approved unto God. That's our motive. Kinalan mas makuha na to ang atong motibo sa atong mga gipanghimo. What is our motive of doing this? Daghang kitag mga bulaton nga ang motibo na to lahi. Anong nga unsa may motibo nimo nga nagsangyaw ka? Kay uban daghang imo ang motibo nga nung sangyaw ta kay para daghang tag membro, para daghang muhatag. Pati isura ganun kasi sa motibo niya no. Ngayon at wala day ka magtan-aw sa kaayuhan sa kalag sa maong tao. Imbis ang imong purpose para maluwas ang maong tao, pero di mo saan pagkaluwas sa maong kalag ana kay ang giwali perverted man pud nga gospel, so dili man nga gospel ang giwali, di gid ako maluwas. So ang mahitabo money matters lang gid ang kuanana ang motibo, money matters. So isod kung mao na imuhang motivations kinabuhi kwarta mudaghan imuhang kwarta. Kay so, umabot nga panahon kanang pagkadato sa tao uton ra daw na yung sa Biblia. Umabot ang panahon di man ka madala sa rapture, so ari ka tribulation period. Ingon sa tribulation period, kay tribulation period, ang mga bahandi diha mo ay muot-ot sa daghang mga katawan di na magamit sa panahon sa tribulation period. Gusto kang maluwas sa tribulation period? Di man ka kapalit o pagkaon. Nga naman, kaya makapalit og pagkaon katuramang naitatak na 666. So what's the use of your money? Why hinungdan ang imong kwarta? Gusto kang maluwas. Ang gusto kang maluwas tribulation period, kinahanglan man ka magpaputol sa imong liog. So imong kwarta why bili ani mga panahon ni? Sige, you are daghang gatigom kag bahandi dire. So wa kay kasiguraduhan sa imong kalag. Sigurado ko kanang imong bahandi wa nay kapuslanan sa umaabot nga panahon. Number 4 ato makita dinhi nga importanteng butang sa maong bersikulo 2 Timothy 2:15. Not only there's an important mandate, important mission, important motive, and then there's an important number 4. There's an important ministry. Ayon sa Bible, a workman. A workman. A minister. So, if you are a workman or a minister, you have a ministry. Now, we all know that our ministry is the ministry of reconciliation. We are in this ministry of reconciliation. We are going to reconcile people back to God. Pero ang pinaka pamaagi aron ang tao ma-reconcile is through the gospel. Mao na ang maghatag og reconciliation sa tao balik ngadto sa Dios, balik siya ngadto sa Ginoo, ma-reconcile. That means yung reconcile, there is an ongoing gitawag og kining away o sa tawagan na there's an ongoing kining gitawag ug sa pa war. Doon ay mga differences. Ang Ginoo, ang treatment niya sa tao is ang iyang treatment sa tao is enemy. Enemy ang iyang treatment sa tao, labi na sa tao nga maluwas. So that is why kinahanglan siyang ma-reconcile. Kaya kung di siya ma-reconcile, magpabilin siya nga enemy of God ang usa ka tao. So our ministry is ministry of reconciliation. Ang tao kinahanglan tong ipasig-uli ngadto sa Dios aron di na siya mahimong kaaway sa Dios.
So, importante kayo na. Siya a workman. And as a workman, as ang ato ang ministry is ministry of the word, no? We have the ministry of the word. But importante kayo kining usa ka workman. Tanaw diri sa 1 Timothy 5:17. 1 Timothy 5:17, ingon diha, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. So, there's a ministry, as a minister or as a laborer, a workman, we have to labor in the word and doctrine. The ministry of the word. Muna ingon si Pedro din Acts chapter 6. Ingon diha. Verse number 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. So we have to give ourselves in prayer and also to the ministry of the word. Our ministry is to labor in the word and doctrine. Kinahanglan ta niya na mag-labor kita sa ato ang gitawag og sa pulong sa Ginoo o sa doktrina. So kinahanglan nato ning paningkamutan, kinahanglan nato ning tagaan og dakong pagtagad ang pagtuon sa pulong sa Dios o sa mga doktrina. So we have ministry. We have an important ministry as a workman, no? And number 5. Number 1, an important mandate. Number 2, important mission. Number 3, important motive. And number 4, important ministry. And then number 5, there's an important, there is an important manner. Yaon diha, needeth not to be ashamed. Pero daghan kayong mga kuan ron, nasubrahan ba? Nasubrahan kaway uwaw. Nasubrahan kaway uwaw. Magpadungog-dungog. Okay man hindi ka maulaw, problema hindi ka maulaw. Need it not to be ashamed. Pero sobrahan na po pagkaway uwaw. Ha? Binag mga pastor, may padungog-dungog nga. Ba't akong motor, marag barguno na ni. Naiman ko pangbayad. Sobrahan na po na pagkaway uwaw. Yung si Apostol Pablo din need that not to be ashamed. If you are working or laboring in the ministry, in the word and doctrine, you need not to be ashamed. Ubang pastor, ang labor, mahimong kolektor ang ubang pastor. Ano man, di ka paabot og Domingo nga magdala ang membro. Okay, tuto mag-tights. Di ka paabot og Domingo ato Sabado ato na ay hatag na daan na imong tights, labi lang makadungog nga oy nakadawat man tawa na dayeg iyang kuan yang retirement kuan. Paninglo na sa balay. Kanya imagine na. Asam to giingon sa Biblia nga sa Old Testament, sulti, bring ye all the tithes into the storehouse. Man ingon nga kolektahon, grabe kapag agdaong. Ato na sa balay, ay dawat na kasi mo retirement garon ba? Ato na nagpaundaan kay makasala pa kan. Grabe ka bagaog na wrong application pag yun gitudlo sa iyang simbahan. Mas grabe pag yun karon nga naman kolektahon pa sa balay. Yung anak ka bagaog na mga pastoran garon.
napauban daghang mga pastor mga prosperity gospel. Ihatag ang tanan nimo imuhang naas imuha kay i-bless ka sa Ginoo. Ang bless ang pastor pag-abot sa ang outcome ang pastor pati nindot tagbalay nakamansyon na nindot kayo sakyanan nindot kayo kananan mag-selfie pa asa nakaon nga nindot kayo mga restaurant ang membro in town pati paitag panginabuhi pati inita o pangitag kwarta ay pastor giwaldas-waldas ang kwarta sa ilahang yung membro. Can you imagine na? Grabe yun. That is why nindot nang gisulti ni Apostol Pablo nga di ka kinahanglan mauwaw. Kung nag-labor ka sa ministry, nag-labor ka sa gituwag word and doctrine, di ka kinahanglan mauwaw na. So dapat kang mauwaw kung imo nga gipang ilad imo mga membro sa imong simbahan. So kita nga mga nagtuo sa pulong sa Ginoo, wow, di po ta ingon nga wa tay giving na atay giving. Ato lang gibutang sa insakto ba ang unsay atong ihatag. Wala pud wa pud nato itudlo din nga. Wa pud ta nagtudlog tithes din nga. Di ka matag sa imong tithes sa itong lohon kasi Ginoo. Di wala tay tudlo na ano man. Wa na ta nag-apply na. Ang atong gina-apply din ang grace giving. Unsay gihatag sa imo unsay gihatag sa Ginoo sa imong singkasing unsay imong ihatag mo imong ihatag. Importante ra siya pod. Diya sa ministry. Pero wa na ito nagipalabian. Wa ta nagpalabi-labi dire bisag wa na sa Biblia nga giving o bisag na pas Biblia kung dili applicable sa tong panahon karon. Patan first fruits wa di man applicable sa tuwa. Feast man na sa Israelites people. Wala may first fruit na gitudlo sa Apostol Pablo. So di na ito na i-apply din nga di man na para sa tuwang panahon. Tagay ko isa ka bersikulo nga si Pablo nagtudlo first fruits nga in form of giving sa kwarta. Wala. Ang iyang gitudlo nga first fruits, si Kristo ang first fruits, na-resurrect si Kristo. Unang pagkabanhaw mo to ang first fruits. Pagkabanhaw ni Kristo, o katong mga Old Testament saints, mo to ang first fruits. Mo to unang nabanhaw. Kay ang gitawag og first resurrection, nagiskot na siyang tulo. Kang first resurrection. Kaya ang second resurrection, pa-interno man na. So, muna yung sa Biblia, blessed is the man katong maka-appeal siya sa first resurrection. So, ang first resurrection nag-compose sa tulo. First fruits, harvest, o gleanings. So, ang first fruits, katong time ni Jesus Christ nga resurrection. Ang harvest, kini rapture. Muna ang harvest. Ang gleanings, muuning sa tribulation sense. May gleanings, hagdaw na lang ba? Pero ang pinaka-harvest, kini rapture ang gitawag. So, muna nga, wata nagtudlo o first fruits, nga naman, di man na giving sa New Testament period or sa gitawag church age period, di man na giving. Resurrection man ang gisutudlo ni Apostol Pablo nga first fruits. So, wata nagpalabi-labi din nagtudlo, mo na yung ihatag, kinahanglan nga biblical ang atuang teaching. Number 6, there is an important method. Unang RD, right division, rightly dividing. So our method of studying the scripture is right division or rightly dividing the word of truth. Or rightly dividing. Muna ang pinaka sa tanan niya akong sugatan nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, muna ang pinaka-accurate nga way or method of learning the scripture. Pagbutang sa mga insaktong tao, insaktong panahon, insaktong tao, insaktong bersikulo, kanus siya i-apply. Ano naman, kung di kakabalo, kanus ani i-apply, magsaksak sinagol. Mahimo na siyang halo-halo.
That is why importante kayo ang method of learning the scripture, right division, rightly dividing. Muna ang pulong sa Ginoo. There's only one Bible, and that one Bible must be rightly divided. So that's important method. Muna itong sundon. Ang uban nito, nga itong ibasa, rightly handling the word of truth, correctly handles the word of truth. Di man na mo nakasulti sa itong King James Bible. Rightly dividing. Dividing the scripture is not dividing from truth from error. Dili yung ana. Ang rightly dividing sa scripture is dividing truth from another truth. Muna ang scripture. Muna man ang scripture truth na manadaan. Di naman kinahanglan mong i-divide ang truth gikan sa error. May error din na. The word of God is truth. So our division, our method is to rightly divide the truth from another truth. There's a truth intended para sa Israel. You have to divide. Kaya naman po'y truth para sa church. Huwag mo nang i-mix na. Daghan kayong simbahan ng gawas. Ano naman? Tungod niya ng why proper division, walay rightly dividing the word. So, mga nahitabo, daghan kayo ng gawas, daghan kayong mga denominations nyo ng gawas sa atong panahon. Tapusan, number 7. There is an important message. Sa isulti diha, the word of truth. That's our message. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. There's an important message. Our message is the word of truth. What is the word of truth? Now, basically, the word or the Bible. But specifically, ito makita din the word of truth in Ephesians chapter 1 verse 13, yung napulong sa Ginoo din in whom also ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. So the word of truth specifically is the gospel. Is the gospel. Kung saan gospel na to? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. The shed blood of Christ, no? Muna ato ang pinaka-gospel. So the word of truth is the gospel of our salvation. That's our message. We have the message, the word of truth, the gospel of our salvation. Muna ato ang pinaka-mensahe. Wala ta nagmensahe din, repent of your sins, stop sinning, gitawag og quit sinning, gitawag og surrender your life to Christ as your Lord. So paiban diha, make Christ Lord over of your life. So panang din na kanang gitawag og mga terms nga di makita sa Bible. Dili na mo itong mensahe. Ang atong pinaka-mensahe is the word of truth, the gospel of our salvation. Muna atong ibasa gani. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. That's our important message in these last days. The gospel of our salvation. The word of truth. Because the gospel of our salvation is the only means, the only way for us to be saved. Daghan magpamaagi ang mga kasimbahanan ang sa ilang paagi sa ilang kaluwasan.
If that is not based on the scripture, that is not God's way. That is man's way. So our way of salvation is the gospel. Jesus Christ died for our sins. He died for our sins. He was buried. Then He rose again the third day according to the scripture. That is the only way to be saved today. Wala na ilain. Wala na unsa pay mga kuan diha, mga krisis diha sa mga denominations nga gigiratang tudlo. Maura ni ang pinaka pamaagi nga ang tao makabaton siya kaluwasan, kasayod siya nga si Kristo. Ipaagas na sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo para bayaran ang silot sa iyang mga kasalanan.